Si David at si Mephiboset. Ikasyam na kabanata. Isang araw, nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan, alang-alang kay Jonathan? Ipinatawag ni David ang isang tao na nagngangalang Ziba, isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, "Ikaw ba si Ziba?" Sumagot siya, "Ako nga po." Muling nagtanong ang hari, "May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos?" Sumagot siya, "Mayroon po, ang 10 anak na lalaki ni Jonathan." "Nasaan siya?" tanong ng hari. Sumagot si Ziba, "Naroon po sa Lodebar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel." Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephiboset, at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, "Ikaw pala si Mephiboset." Sumagot siya, "Ako nga po." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan, dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At hindi lang iyan, dito ka na palagi ang kakain kasama ko." Yumukod si Mephiboset at sinabi, "Sino po ako para tratuhin niyo ako ng ganito? Gaya lang po ako ng isang patay na aso." Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Ziba, ang dating utusan ni Saul, at sinabi, "Ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo at ang mga utusan mo, ang magsasaka ng lupain para sa kanya, at dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ng sambahayan ng amo mo. Pero si Mephiboset naman ay kakain kasama ko." May 15 anak na lalaki at 20 utusan, si Ziba. Sumagot si Ziba sa hari, "Gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng iniutos niyo sa akin na inyong lingkod." Mula noon, palaging kumakain si Mephiboset kasama ni David, na parang isa sa mga anak niya. May bata pang anak na lalaki si Mephiboset, na nagngangalang Mika. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging utusan ni Mephiboset. At si Mephiboset na lumpo ang 2 paa, ay nanirahan sa Jerusalem, at palagi siyang kumakain kasama ni Haring David.